Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nasubok ang pananampalataya ni Abram dahil sa kawalan ng anak na lalaki at tagapagmana, ngunit binigyan ng Panginoon si Abram ng tanda na tutuparin nito ang ipinangakong bibigyan siya ng maraming mga anak. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Tinanong naman ni Abram, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito. Ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at naganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
tinukoy ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag, lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin, huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Hinihikayat ni Pablo ang mga Kristiyano na magpakatatag sa kanilang pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Nakatitiyak silang magtatagumpay sapagkat may kapangyarihan ang Panginoon baguhin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayoy luhaang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kinahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan,
na lagi kong kinasasabi kang makita muli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag, ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na sa Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma o ng 40 araw na paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Bawat linggo, tayo po ay dadalhin ng ating pong pagdiriwang sa ating mga pagbasa para mas maunawaan natin ang ating pong tinatahak, yung ating nilalakbay. Bawat linggo, naglalakbay tayo at pumupunta rin tayo kung saan naroroon si Jesus bago pa man maganap ang kanya pong pagpapakasakin, pagkamatay at muling pagkabuhay. Babalikan natin ito linggo-linggo para hindi natin makalimutan. So, puntahan natin ang unang linggo.
Noong unang linggo, saan po tayo dinala ng ating pong Ebanghelyo? Sa kwento sa Ebanghelyo, saan tayo dinala? Saan tinukso si Jesus? Saan tinukso si Jesus? Di ba kasi doon sabi, no? Dinala siya ng Espiritu Santo sa... Saan? Ngayon yon. Noong nakalipas na linggo, saan dinala si Jesus ng Espiritu Santo para tukso-tuksuhin o doon siya tinukso-tukso ng demonyo? Saan? Hindi po. Saang lugar binanggit sa Ebanghelyo dinala si Jesus para tukso-tuksuhin? Disyerto. Magkaiba yung bundok sa disyerto. Okay? So sa disyerto, sabi doon, tinukso-tukso si Jesus. Naalala niyo pa ba kung paano tinukso at ano ang ginamit na panunukso ng demonyo kay Jesus? Ate, ano yung unang tukso na ginamit? Uy, alam ko 5:30, no? Nakakaantok. Pero ito yung pinili niyong oras, ha? Hindi pwedeng lilipas yung ating paglalakbay ng Kwaresma na wala tayong naaalala. Kaya kailangan kahit matanda na, hindi pwedeng sabihin matanda na kami, Father, kasi dapat nung kabataan, alam na natin ito. Ha? Mag-memory plus na, ha? Ano ang mga panunokso? Kahit hindi sunod-sunod. Ano ang mga panunokso na ginamit ng demonyo? Nay, pupungas-pungas na. Diba? Ano? Hindi tayo pwedeng simba lang ng simba, ha? Kasi ang demonyo naririto. Diba? Lagi kong binabanggit yan. Ang demonyo hindi titigil na manukso para tayo walang maalala. Minsan yung ganun, yung wala tayong maalala kasi baka hinayaan natin na ang demonyo kunin lahat ng narinig natin. Ano po ang naalala ninyong panunukso? Taon-taon naman po ito, no? Taon-taon. Ano ang panunuksong ginamit? Dali, hindi tayo makakausad, do. Choir. Uy, kausapin mo ko. Ano ba? Tumatalikod. Ha? Nakalimutan na. Next Sunday, ha? Babalikan ko kayo next Sunday, ha? Ano ang unang tukso? Di ba yung tukso? Pambihira. Ano yung unang tukso? Tinapay. Kagutuman. Di ba sabi, di ba kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, ay nagugutom na sa Jesus, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Kaya nga, di ba, ang daming tao madaling matukso kapag binigyan mo ng pagkain. Tukso yan. Bigyan mo nga lang ng 3 kilong bigas, iboboto ka na niyan eh. Di ba? Ganyan ang demonyo. O kung hindi ka marunong magpigil, magdisiplina ng kagutuman mo, madali ka talagang bibigay. Pero ang sabi ni Jesus, di ba? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita o bawat salita ng Diyos. Pero ang demonyo, sasabihin sa'yo, kalokohan yan. Magugutom ka. Sige, kumain ka. Panahon ng Kwaresma, di ba? Fasting and abstinence. Ano yung pangalawang tukso? Nay, pangalawang tukso. Ay, nahanap-hanap niyo ito tuwing katapusan. Payout. Di ba? Pera. Kayamanan. Di ba ang sabi ng demonyo kay Jesus,
Di ba? O bibigay ko sa iyo lahat ng kahariang ito. Di ba? Andiyan ang kayamanan. Pag may pera ka, may power ka. Kaya nga kahit mali, dahil may pera, tama na. Kasi ikaw ang masusunod. Ano yung pangatlo? Pangatlong panunukso. Magpatihulog. Di ba? Sabi mo, sige, magpatihulog ka. Kasi iingatan ka ng anghel. Sinabi yan. Pero ang sabi ni Kristo, ang sagot niya doon sa demonyo, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Yun yung unang linggo. Yung katotohanan tungkol sa demonyo. Didemonyohin ka. Tutuksuhin ka. Mas magiging malakas siya ngayong mga panahong ito. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maghanda ka sa tukso. Maghanda ka na mapaglabanan mo, hindi yung maghanda ka para i-entertain mo ang tukso. Ngayong ikalawang linggo, nasaan tayo? Yung pinagsasabi nyo kanina, nasaan tayo sa ikalawang linggo? Saan tayo dinala ni Jesus? Saan ay? Saan? Wala na akong face mask kahit may bell palsy pa ako, no? Inuubo naman ngayon, ha? Sige, Brad. Saan tayo dinala ngayon? Templo. Tapos na 'yon. Move on na. Move on. Saan tayo dinala? Sa bundok. Okay. Sa bundok tayo dinala. Anong ginawa o gagawin ni Jesus sa bundok? Ano ang gagawin? Naririnig nyo na, may mga ano na Ano ang gagawin ni Jesus sa bundok? Tay. Ate. Mananalangin. Diba, isang bagay na pinagagawa sa atin sa panahong ito ng Kwaresma na tayo ay magdasal. Kasi sa pamamagitan din ng dasal natin, malalabanan ang tukso. At ang isang tao na nagdarasal, nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang pamumuhay. Nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang pananaw, sa kanyang pag-iisip. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magdasal ka. Di ba? Lagi lang natin ina-underestimate yung pagdarasal. Pero ang pananalangin, ang pinakamabisang kapangyarihan na mayroon tayo, pero hindi natin ginagamit. Kaya napakadali nating matukso, napakadali nating masira. Di ba ang sabi sa Ebanghelyo? Habang siya ay nagdadasal, nananalangin, nagbago ang kanyang anyo. Naranasan nyo na ba talaga yung magdasal? Yung ginagawa natin dito, sama-sama tayo nagdadasal. Pero yung nagawa mo na bang magdasal? Naranasan na ba natin yun? Sa pagdarasal kasi, di ba? Bakit pumunta ng bundok si Jesus para manalangin? Anong ipagdadasal niya? May gagawin siyang sakripisyo. Di ba yung ipapapatay siya, ipapako sa krus, yun yung, ano ba? Gagawin ko ba ito? Iaalay ko ba ang sarili ko? So, isang desisyon na kailangan ng matinding pananalangin bago ito gawin. Marami sa atin, mga taga-simbahan, naglilingkod sa simbahan, serve ng serve.
pero hindi tayo nakakapagdasal. Pupunta nga lang tayo sa simbahan, no? Pwede para magbasa, para mag-serve, para kumanta, para mag-lector, pero nakakalimutan natin magdasal. Nakukuha niyo po ba? Diba? Kung mayroon kang gagawing desisyon, bago ka magdesisyon, idaan mo muna sa mataimtim na pananalangin para makita mo, kumbaga, no, yung mga pros and cons, di ba? Ano mangyayari? Ano ang dapat isakripisyo? Ano magiging epekto nito? Hindi lang sa akin, kundi sa buong, no, kung sino man, may maaapektuhan nito. So, pero gagawin mo ito ng kusa, ng sayo, ng walang pumipilit, ng hindi ka pinipuwersa. Desisyon mo ito para pagdating na araw, wala kang ibang sisisihin kasi desisyon mo ito. Kaya nga, pinagdasalan mo ba yan? Akuin mo. Ganun kahalaga po, no? At ang isang taong madasalin, gaya ng sinabi ko, no? Nagkakaroon ng pagbabago sa kanya. Hindi kakayanin kasi ng tao, no? Kaya kailangan natin ng tulong ng Diyos. At ang tulong na yan, nakukuha natin sa pananalangin. Nakikipag-usap tayo sa Diyos, humihingi tayo ng gabay sa Kanya na maliwanagan, no, ang ating mga kaisipan para nang sa ganon, anuman ang ating pong gagawing desisyon, aakuin natin ito, katulong ang Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinakita mo, Ama, ang kaluwalhatian ng iyong anak na si Jesus sa kanyang pagbabagong anyo. Panibaguhin mo rin ang aming buhay sa lahat ng bahagi nito. Ang ating pong itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Para kay Francisco na aming Santo Papa, na aming obispo, mga pari, diakono, relihiyoso at relihiyosa, masigasig, nawa nilang gampanan ang misyon ng awa ni Kristo sa pamamagitan ng matatag nilang pananampalataya. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Panginoon, sa pagbabagong anyo ni Kristo, naway makita namin ang liwanag ng iyong kaluwalhatian at sa pagdiriwang ng taon ng Jubileo ay maging masigasig kami sa pagbabagong loob at pagdadala ng iyong pag-asa sa mundo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga taong nais nang tumalikod sa kanilang makasalanang pamumuhay, matanggap nawa nila ang grasya ng iyong awat habag sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga katekumen, panindigan nawa nila ang kanilang layuning itakwil ang kasalanan upang matanggap nilang ganap ang buhay at kaligtasang dulot ni Kristo Jesus.
Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, makasapit nawa sila sa buhay na ipinangako mo sa kanila noong sila'y binyagan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ng iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ng ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito ay iniling namin sa ngalan ng Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kabatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nang may pagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang paglaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa karigtan ng kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.